program. Awangay, good morning. Good morning. Hello guys, good morning. Welcome po ulit sa ating YouTube channel, Agri Diary, support local farmers. Patatas ulit mga kagarden. Bago. Kahapon patatas ulit ngayon. Yun. Knock knock. People of dirt. Bibili po sana tayo ng merienda, pero wala yung nag-i-store. Nakabili niyo tayo guys, so tara na. Another day, another vlog, another balagbagan na naman ng trabaho mga kagarden. Bali, yun nga, sabi ko kahapon, ang gagawin ngayon, mag-spray. So yun ang gagawin natin. Prepare na po natin yung ating mga magagamit. Dito ulit tayo sa bodega nang makita natin ang ating kailangan. Ayan, halo-halo na. May konti. Tinitira ko po ito para sa mga sari-sari. Bali yun. Hindi tayo pwedeng mag-spray ng insecticide. Yun. Kasi malalaki na, tas wala namang sakit. Ito lang kailangan natin. Fungicide na 3 klaseng gamot. Poset. Yun. Tsaka ang ating electric sprayer. Ayun, ayos. Maganda na rin po yung pananim ni mama na broccoli. Ay, nagre-recover na. Ay, nag-uumpisa na lumabas yung piso. Iyan na. Maliit ah. Yan, bunga niya. Ito, 5. Kakaroon na 5 piso. Ganyan yung kalaki. Ito medyo malaki na, pero mukhang may sira yung bunga. Yun, may spot. Pero hindi po sayang yan, pwedeng pangulam yan. Ito. Sakto-sakto rin pala. Medyo marami-rami. Kasi ito, tinamnan ni mama. Pati ito sa baba. Tapos doon pa, papunta doon sa gilid doon. Ayun, may konti pa pala dyan sa taas, oh. Kasama niya sugar beets tsaka onion leeks. Oh, buko! Dito ulit tayo magtitimpla. Timpla po tayo agad. Umpisa na tayo habang maganda yung klima.
Yun po mga ka-garden, tapos na tayong mag spray. Bali ngayon po pala is October 15, para alam ko rin kung kailan ako nag spray dito, kasi kailangan na po natin tag doon, ayusin yung ating calendar. Bali maayos naman na yung ating schedule dito sa pag-spray, pero babaguhin natin. Bali gagawin natin every 3 days, kasi yung schedule ko nung last, kada pang-4 na araw nag-spray ako. Ngayon naman gagawin natin kada 3 araw. Medyo mamaya makita nyo kung gaano karami na yung naiwan nating doon, gamot. Wala, mapapabili talaga tayo. Ayun, tinitingnan ko kung nasaan yung huhulipan ko. Ito. Dito lang naman po sa may sa may taas, sa una nating natakpan. Saan na ba yun? Ito yung masakalap po. Ay, pag maulan ganito talaga. Tingnan nyo ginawa niya sa isang stem Pero papabayaan natin yan. Tingnan natin kung magre-recover. Sana effective po yung ating in-spray na na pang gamot sa leaf blight. Ayun, dito may bakante. Ito, bakante ito. Ito yung sinasabi ko sa inyo, bigla na lang nalalanta. Oh, palanta na yun, lanta na yung tabi niya. Bunutin na nga lang natin. Puyos. May bunga na. Oh, 1, 2. Sakto-sakto Ano na ngayon? 1 month in 4 days na ng ating patatas. Yun yung binhi. Walang dali sa binhi mga ka-garden. Okay yung binhi. Yun lang talaga. Nagka-kuyos, nalalanta. Na-try ko na po kasi tanggalin ko lang sana to. Itong nalanta, iiwanan ko tong isa. Susunod din po yan. Base sa aking experience. May bunga pa. Ay, lagyan natin, tamnan natin. Di bali ng late. Wala tayo magagawa. Ganun talaga. Sayang din kasi yung space Ito pa sa tabi niya. Tanggal ko nung nagtakip dito. Parang kukulangin pa yung binhi ko Bali na. Yung dadalawa na lang na iwan. Saan na yung sobrang bakante dito? Ay, sakit ng patatas pag tag-ulan. Yan dito. Di bali nang malagyan ng spray yung ating pantalon. Di bali andyan naman si Mrs. Ka-garden Tagalaba. Importante. Maayos yung ating tanim. Nag-uumpisa na talagang mamungo. Yung mga ganito, yung sabi kong kuyos, maagang namumunga mga yun. Dami sanang bunga. 1, 2, 3, 4, 5. Yung paumpisa pa yung iba. 6. Dami. Tapon sa gilid. Kung saan lang abot tong binhi natin. Pangit pa Okay na. Last one. Last na to. Anong laman tong ating plastic. Ito yung nabunot ko kanina. Hinto na sana tong kuyos na to, yung ulan na to. Wala papagastos tayo ng malaki pag ganyan. Ito na nga, nag-uumpisa. Biyawa na. Wala ubos na yung ating binhi. Wala na tayong magagamit. Kaya ganyan na. Importante na itanim ko yung ibang na
ano, nakuyos. Ay, grabe talaga. Kung hindi na blight, tumba sa kanal. Sana pagbigyan, sana epektibo yung ating in-spray na pang late blight at nang kahit papaano yung makakatipid. Kasi kung hindi po effective yung ating in-spray na yon, papalit ulit tayo ng iba. Meron din kasing isa akong ginagamit dati, pero yun nga, may nag-recommend sa akin na i-try ko yung ginamit natin. Yun lang. At hindi natin alam, siyempre kaka-spray lang. Pangalawang beses na po natin na-sprayan ng ganun. So titignan natin hanggang maiubos natin yun. Saan natin malalaman kung paano. Ayun, meron pa dun kuyos. Kaso ito yung huli kong inisprayhan, kaya medyo basa pa. Ito. Nakita nyo? Oh, binali ko po yun dati, pero wala, di lumusot. Sus, ito bulok siguro binhi nito. Ay, hindi. Ganda nung binhi, oh. Ang laki pa nung binhi. XL yung size nung binhi. Ito. Black leg. Hindi lang kuyos, hindi lang blight, may black leg pa. Sana gumanda na yung klema natin. Tuloy-tuloy na yung ganitong magandang klema. Pero katulad kahapon, ang aga-aga umulan. Tuloy, pati ako nabasa. Kahit masama po pakiramdam ko ngayon, kailangan natin mag-spray. So importante, tapos na. Nakainom naman na ng gamot. Yun nga, medyo iba yung epekto kahapon nung nambunan ako. Wala nang binhi so anong gagawin natin? Baba tayo, mamamasyal tayo doon sa pananim ko sa taas na sari-sari. Hindi tayo makakapagtakip ngayon kasi ayun nga, kaka-spray natin para umepekto yung ating in-spray. Tsaka masakit din sa dibdib yung, kahit sabihin mong fungicide lang yan, siyempre iba pa rin yung epekto sa katawan natin. Tara na, baba na po tayo. Muntik ko na po makalimutan. Sabi ko kanina, papakita ko sa inyo kung ilan yung naiwan dun. Ayan, konti na lang, bali parang siguro pang dalawang schedule na lang to. Pare-parehas, pang dalawang schedule. Kaya yun nga, sabi ko sana effective to. Sana, no, kung epektibo to mga kagarin, ito nagagamitin ko. Runman, control effective in prevention of club rot disease in cabbage and late blight in potato, tomato. So yun. Sana effective nga para makales ng gastos. Kasi yung ginagamit ko dati iba. Hanapin ko nga po yung yung dating ginagamit ko, iba yun. Sino ba? Ay, ito dati dalawa kasi. Ito naman yung iba. Ginagamit ko Prebicure. Yan, Prebicure. Talagang may picture pa ng patatas yan.
Systemic, or kailangan natin ganun, alternate. Tsaka ito pa, Sampro, puros pang patatas. Hindi ko po ina-advertise to, yung mga ini-spray ko, kasi sa farming mga ka-garden, ano yan, everyday marami kang natututunan. Kada cropping, iba-iba ang magiging experience mo dyan, hindi pare-parehas. Yan pang late blight din mas tipid nga lang to, 1 and 1/2 per, ano kalagay ito na, baka 16 siguro din to, 16 liters. Doon naman sa sa Previcure, wala na kasi, ubos na kasi ito gamit ko nung yun ngayon na harvest natin patatas na yun. Ito naman pang ng kutsara, ml 2 to 4, ayun sa drenching, sabi niya doon. Wah, grabe, taas ba, ml 64. Dumping off late blight, sabi naman niya doon. Ayun, pag maganda gamitin to pag sa mga binhi, mas lalo na yung repolyo, ganun, yun maganda rin to. Ayun, nakalagay naman doon karamihan kasi dito. Ayan, kwentuhan tayo dito na sa bodega para mas masaya. Ang style kasi ng mga farmer dito, ayun, totoo, pag anong sinabi nung kapwa farmer, yun din yung ina-apply. Hindi po sila masyadong nagbabasa, or minsan yun nga, yung mga nakugalian na nila, yun pa rin yung ina-apply nila. Pero ngayon, paiba-iba na, yung itong pang spray, may para dito, ganon-ganon. Pero hindi rin naman natin sila masisisi. Yun sa akin lang, yun, gusto ko rin sanang yun nga, magbasa-basa tsaka analyzing. Kung hindi alam, pwede naman mag-search, pero hindi naman marami kasi dito mga farmer din na matatanda, siyempre hindi rin alam ang internet. Mamaya awayin nyo pa ako dito sa aking vlog, mamaya magkagulo sa ating comment section. So yun lang, bali sinasuggest ko lang na kumare, magbasa, magtanong. Pero yun nga, ang style nun, epektibo sa iba, hindi mo alam kung epektibo din sa'yo. Kung effective sa'yo, edi good. Kung hindi, maghanap ka ng iba. Kasi naranasan ko na rin po yun. Dati, aminin ko, dati, sasabihan ako, ganito dapat mong ganito i-spray mo. Ako, kasi, laging mabusisi. Lagi kong binabasa kung ano yung mga ini-spray ko. Yun din naman yung para sa akin. Tsaka ako ina-analyze. Pag minsan may hindi ako naiintindihan, sinesearch ko. Siyempre, para din, dagdag kaalaman. Tanong din po tayo sa mga pinagbibilhan po natin ng mga pang-spray, parang sa farm supply or sa mga technician. Ganun yun, mga ka-garden. Sigurado, pag may mga nanood dito sa vlog ko na to, maraming magko-comment na kung may mga nanonood na taga dito sa amin, aming magko-comment na ganito. Tsaka alam niyo po kasi sa farming, kanya-kanyang kanya-kanyang style ba? Tama ba yung term ko doon? Style or pamamaraan. Minsan kung ano mas madali para sa'yo, doon ka. Kasi minsan sa iba, yung madali sa'yo, mahirap sa kanila. Yung mahirap naman sa'yo, madali para sa kanila. So, ganun yun. Ay, nako po. Sakto-sakto, medyo papahinga tayo bago tayo umakyat dun sa taas. Parang may nakalimutan pa ata ako. Pero pag meron man, sa susunod ko na vlog na sasabihin. Pahinga po muna tayo. Kailangan natin maghugas. Yan nga, kasi kaka-spray lang din natin. Tsaka sakto-sakto, makapaypahinga unti kasi medyo pangit talaga pakiramdam ko.
hindi lang tao yung kailangan ng gamot, pati yung pananim natin kailangan din ng gamot. So ayun, both. Parehas kami naggamot. Ayun, dito na tayo. Ito na po yung ating binhi. Binhi ng parsley. Ayun, medyo may damo-damo. Tanggalin natin ito malaki. Uy, may ugat pala yun, ah. Oops, yeah. Yung aso ng kapitbahay natin, eh. Kapitbahay na bundok. Asus. Na ano yung host dito, ah. Kailangan gitna. Yung kumusta na kaya ang traktor ko dito? Ibababa ko rin pala to at magagamit doon sa taas, yung unang pinag-harvestan po natin ng patatas, yung tatamnan ni mama. Uy, basa. Sus, parang binahayan ulit ng ay, hindi napansin. Kandaan na tuloy. Kinalawang nabasa yung pinantakip ko. Bilad dito ta magagamit to mamaya pang dapon. Ano na sa Tagalog ang dapon? Basta yun na yun. Teko po, langgam, sakit. Why? Ngayon ko lang napansin to. Sus. Baka nung isang araw siguro to. Nice slide. Madamo. Pero maganda. Green na green. Yun lang. Ang problema nito, syempre nakikiagaw tong damo sa patabang nilalagay natin dito. Pero okay lang yan. Di bali yung damo, gagawin din natin pataba. Bawian ba mga kagarden? Pero hindi kasi, maganda rin kasi yung damo na maging pataba, compost. Ayos naman eh. Walang problema dito. Mag-harvest, sakto-sakto. Buti na lang at meron tayong tanim na ganito. Meron tayong pinagkukuhanan ng pangkapital tsaka pang everyday. Saka sana huwag bumaba para kahit paano may maipon tayo kahit paunti-unti. Ayun, bali para iniisip ko kuha tayong balde at maglalagay tayo ng chicken dung dito sa binhi nating parsley. Andito na rin lang tayo ng lumaki-laki at bandang October ngayon, November, mga siguro kinsinas ng November sa ganon or isang buwan pwede na tayo mag-transplant habang bang maliliit pa, lagyan na natin. Tingin tayo dito ng chicken dung na compost. Yun, marami pa yung naiwan na complete para sa pasunod nating coriander. Ano ba yung mas maganda dito? Timing may compost na ditong abono.
kailangan lang natin lamutakin. Kailangan durog na durog. Usus, makunat, basa. Kunin natin yung pin, di ba? Ganito kami dito sa Highlands. Pati ipot ng manok nilalamutak. Parang lupa lang mga kagarden, no? Oh. Pag ginanyan mo, didikit. Ganyan. Oh. Hindi ko masyadong madurog. Ganda sana kung mapin. Ayan siya, oh. Buo-buo. Para siyang lupa. Ganito kasi talaga pag na-stack yung chicken dung. Marami din kasing klase ito. May aircon, may popcorn, may layers. Ayan, sa susunod na vlog tsaka na natin pag-usapan yung about sa chicken dung. Pare-parehas din lang naman naipot ng manok yun. Ang pinagkaibaan lang nun kung saan kinuha. Siyempre, katulad ng aircon, kinuha sa may aircon na poultry, ganun yun. Tsaka yung layer, yung sasabihin ko na pala ngayon para dagdag humaba ang ating vlog. Thank you po sa mga nanonood. Yung hanggang tinatapos hanggang dulo. Hello, shout out din sa inyo. Comment kayo kung natapatapos niyo itong video natin, nang may shout out ko din po kayo. Sabihin nyo dun, tinapos namin. At least may shoutout ko kayo bukas. Pag huminto tayo, pagtatanim, nga ang maabot natin. So yun, kahit masama pakiramdam, basta kaya pa naman. Importante, hindi pa naman ako nahihilo. Kaya ko pa. Manageable ba? Pangit din kasi pag binibi mo yung binibi. Pag binibi mo yung sakit, ay wala, bibibihin ka rin. So yun, kailangan din natin igalaw-galaw. Ay, okay na siguro yun. Pag kinulang, tsaka tayo kuha ulit. Tapos tingnan natin sabi sa net. Ayun, nasa sala niya. Dito naman sa baba. Ayun, pwede rin sa baba. Depende kung ano bet nyo mga ka-garden. Pwede rin ganyan, sa net. Ayun, nasa sala yung mga buo-buo. Ganito rin yung ginagawa nung iba dito sa amin. Pero tayo, yuko na lang tayo. Dito na lang, diretso. Dito tayo sa ilalim. Maid lang naman ilalagay natin. Kasi pag sobra, baka masira din yung ating binhi. So, control lang. Kagandahan kasi pag may ganito chicken dung, mabilis magpalit yung dahon niya. Yan, sabay tanggalin na natin yung mga bangda mo. Ayan ang mga tulad ng ganan, para lumabas na yung pagka curly hair, curly leaves. Yan. So yun, ganun lang gagawin natin hanggang malagyan natin lahat ng binhi natin na to. Paalala lang pala, pag maglalagay po kayo ng abono, yung chicken dung sa mga binhi, lagi nyo pong tingnan na yung malamig o yung medyo na-stuck na. Kasi pag bagong bagong kuha or mainit pa,
baka masira po yung binhi nyo. So yun lang, paalala lang mga kagarden, nang mahirap na yung mapasubo kayo, mamaya sabihin nyo pwede pala maglagay ng chicken dung. Pero tingnan nyo at malamig po yung chicken dung na ilalagay nyo para walang sisiyan. So ayan, ayos mga kagarden. So ganyan na yan mga kagarden. Hindi na natin kailangan patubigan kasi sigurado may ulan yan mamaya. Libre patubig tayo. So ganyan, pero pag alam natin hindi uulan, kailangan natin diligan yan. So ayan, dito tayo sa may traktor at patanggal ko na itong blade. Unti-unting may baba. Wah, tumigas, matigas. Uy, kailangan pamukpok. Tumigas ba? Sentro. Uy! Mahirap pag mag-isa mo lang eh. Nasaan yung bato ko nagamit ko kanina? Ase. Wah, tigas talaga no. Kailangan nung cute na bato. Nahirapan ba? Ay, kailangan daw wag biglain. Masakit. Hoy, one down. Matagal na rin kasi natambay to dito eh. Yeah. Yo, madali tong sa kabila. Check nga natin ba't parang pakiramdam ko magaan. Sana ba yung kilo nito? Ay, ito. Ano ba yun? Ayan o. Ayan, net weight 78, gross weight 89. Medyo may kabigatan to kasi diesel. Compare doon sa gasoline, magaan lang yung gasoline. Kahit di ko natanggalin yung blade siguro kaya kong buhatin yun. Ay, yun. Ayun lang. Timing mag-isa ko. Bali, unti-unti na lang mamaya. Ano kaya? Wala tayong video. Pababa. Okay lang yun. Importante may baba natin. May baba ako pala. Ayun, nakayanan. Baba na tayo. Success guys. Success mga kagarde. Ayun. Tinagilid ko na dito. Walang magbababa. Buti pa yung kalabaw dito. Binubuhat. Ayun, pahinga tayo.